Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Maraming salamat. Thank you very much for being patient mga kapatid at humihingi po ako ng paumanhin sa ilang araw po na hindi nyo nakasama ang Tinig ng Pag-asa at ang inyong lingkod sa araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. And it is good to be back again. Salamat sa Panginoon for His traveling mercy, sa kanyang guidance sa inyong lingkod sa ilang araw po na pamamalagi sa dako ng Amerika sa pag-aaral po at sa conference na dinaluhan ng inyong lingkod. At ngayon po, araw ng Lunes, September 25, muli ay dadalahin tayo ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang mga salita. So, welcome po again sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay may pamagat po na illegitimate evidence of true faith. Tandaan po ninyo, ang pag-aaralan natin, illegitimate evidence. Sa susunod na mga panahon, ay tatalakayin natin yung legitimate evidence of faith. Kasi po, meron pong mga pinangahawakan ng mga tao ngayon na akala nila ay lehitimo or legitimate evidences of their faith, pero hindi. Kaya ito po yung ating tatalakayin ngayon. Alam niyo po mga kapatid, statistics tells us that 75 to 80% of people here in North America, and that involves Amerika, ito pong Canada, o pati yung mga nasa southern part of America, North and South America. Sila po ay naniniwala na sila'y Christian. Kapag tinanong sila, kinukonsider mo ba ang iyong sarili na Christian? Sila po ay sasagot na yes, I am a Christian. Sa Pilipinas, kapag tinanong mo po yung mga mamamayan, if they are part of a Christian religion, they will answer yes. And if you will ask them kung sila'y Christian, sabihin nilang yes. But when asked whether or not may basis yung kanilang pagiging Christian, we can reasonably assume na doon tayo magkakaroon ng malaking problema sa susunod na sagot. Anong ebidensya na tayo Christian? Yes, many people believe that they are Christians. But the next question is, on what basis? On what basis can you call yourself a Christian? Bakit ka Kristiyano? At dito po, papasok na yung maraming mga sagot. May mga iba't iba ng mga kapahayagan. At tingnan natin kung yung sagot natin sa katanungang ikaw ba'y Kristiyano at anong basihan ng iyong Kristiyano ay legitimate or illegitimate. From what do you derive confidence that you are on your way to heaven? Saan ka humuhugot ng kumpiyansa? Saan ka humuhugot ng paniniwala, ng kasiguruhan na pag namatay ka ngayon, pupunta ka sa langit? At yun po yung sagot doon sa katanungan. Because if you are a Christian, basically, kaya ka naging Kristiyano, you have been found by God and you have been brought to the faith and knowledge of who Jesus is, and you accepted Jesus as your Savior, and Jesus redeemed you, justified you, cleansed you from all your unrighteousness, and because of that, you are on your way to heaven. Pero alam niyo po ba na knowledge about that ay hindi guarantee na you are on your way to heaven? Ang tanong, saan mo hinahanap? Saan mo hinuhugot? From what do you derive confidence? Na sa oras na ito, mabundol ka ng isang truck na rumaragasa o atakihin ka sa puso, bigla kang matumba, na bigla kang tamaan ng isang ligaw na bala at mamatay ka sa oras na ito. Saan mo kukunin yung confidence na sa pagdilat ng mata mo uli, ng malinaw na kaisipan at pandama ay nasa presensya ka ng Diyos sa kanyang kalangitan? Be honest mga kapatid. What exactly is
evidence of your faith. Alam niyo po mga kapatid, yung mga gumagawa ng mga polls o yung mga survey na yan, obviously, yung tanong naman nila at ang kanilang pagbibigay ng question is just for statistical analysis lamang. Para lang malaman na 80% dito Christian, o dito sa bansang ito 90% Christian, ang Pilipinas 80% Christians. So, yun lang naman ang purpose ng statistics kung bakit ginagawa yung mga polls na yan. Pero alam niyo po ba mga kapatid, critical question po ito na dapat nating sagutin, not only on the purpose of being part of the statistic. So it is a critical question for anyone claiming to be a Christian because the scripture clearly reveals that there are both legitimate and illegitimate evidence of true saving faith. The danger is that it is possible for an individual, to a person, to believe themselves that they are on their way to heaven, that they are on their way to eternal life, yet be completely mistaken. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13, 5-8. Sabi niya po dyan, examine yourselves to see whether you are in the faith. Sino bang mag-examine? Wala tayong pakialam sa iba para examinin natin yung iba. Ang sabi ni Apostle Paul, examine yourselves. Tayo po yan. Personal, individual. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Kung si Jesus ay nasa iyo at si Jesus ay nasa iyo, you will know the answer to the question. But if you fail the test, it only means that Christ was not in you. Sabi niya sa verse 6, and I trust that you will discover that you have not failed the test. Ito yung prayer ni Paul. Ang prayer niya sa mga Corinthians, hindi kayo magfe-fail sa test because you know that Christ was in you. Now we pray to God that you will not do anything wrong, not so that people will see that we have stood the test, but so that you will do what is right, even though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only the truth. Tandaan po natin mga kapatid, mahalagang bagay ito na sa ating mga sarili, sa ating mga puso, sa harapan ng Diyos na buhay, masagot natin ito. Again, ating itanong, on what basis can you call yourself a Christian? So, we must be certain that the evidence of our faith is firmly planted in biblical truth and not in shifting sand. Mahalaga na ang ating tinitindigang pananampalataya ay nakasalig sa ibabaw ng matibay na bato at hindi sa buhanginan. Nakasalig sa salita ng banal na kasulatan at hindi sa buhanginan. The believer is to make every effort to be sure that the evidence to which we appeal demonstrate genuine faith are truly biblical. So ang ating pag-aaral ngayong umaga will center on common answer to the question, on what basis do you believe yourself to be a Christian? So, hindi ko po ito matatapos ngayon. Siguro mga 5 evidences lang po ang ating matatalakay ng illegitimacy. Take note, illegitimacy ng mga sagot ng Kristiyano, bakit sila Kristiyano. So on what basis do you believe yourself to be Christian? This is a solemn question and we will answer that today. So, on the purpose of our study, in order to avoid the false assurance, ito po yung some illegitimate true evidence of faith. Illegitimate evidence of true faith. Ito yung title natin ngayong umaga. So yung legitimate evidence, sa susunod na linggo na po natin tatalakayin. I may not have time this week para matapos ito. Pero this week po, magfo-focus po tayo sa subject na a legitimate evidence of true faith.
So kaya ito ay hamon sa lahat ng mga nagsasabing sila'y Christian, yung nagsasabing sila'y mananampalataya. Atin pong suriin yung ating buhay, yung ating pananampalataya. Kasi po, napakawalang kwentang klase ng buhay at buhay pananampalataya yung pinaniniwalaan mo na papunta ka sa kaluwalhatian and yet hindi pala. Ang tawag doon na scam. Yung bang sumali ka sa isang negosyo, sa isang hanap buhay, sa isang bagay na nag-aakala mong aasenso ang buhay mo, pero dulo nito nadiskubre mo, naloko ka pala, lahat ng mga bagay na ininvest mo ay nawala. It is also the same with the faith that we have. Nag-invest tayo ng panahon, nag-invest tayo ng oras, nag-invest tayo ng faithfulness, pero yung pinag-investan natin ng bagay na ito ay hindi pala naman katotohanan. So it is very important na yung mga ginagawa natin sa buhay bilang mga tao ay something na truly kapaki-pakinabang hindi lang dito sa mundong ito, kung hindi sa buhay na walang hanggan. Amen? So, in order to avoid false assurance, here are some illegitimate evidence of true faith. Una, ito ang madalas na sinasabi ng marami. Bakit ka Kristiyano? Ano ang assurance mo na ikaw ay pupunta sa langit? Ito ang madalas na sagot. Una, kasi I was born into a Christian family. Ang tatay ko Christian, ang lolo ko Christian, ang nanay ko Christian, pastor pa nga yung lolo ko bishop pa nga yung lolo ko. Yun ang madalas na narinig natin. Binautismuhan ako, I was born in a Christian family. But contrary to what some teach and contrary to what many seem to practice, tandaan ninyo, Christianity is not a birthright. Can we say amen? Some wish to prove from this text ng Acts 16:31. Listen to me. Marami po ang ginagamit ang talatang ito para patunayan na dahil born again yung tatay, maboborn again ang pamilya at ligtas yung tatay, ligtas ang lahat. Sabi kasi ng Acts 16:31. They replied, "Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household." Napakarami po ang gumagamit ng talatang itong out of context. And some wish to prove from this text that when the head of the family comes to the faith, he can be assured that his whole family will follow him in the faith. At yan ang ginagamit nilang mga talata. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, atin pong tingnan ang konteksto nito, there is no such universal promise here. If you read these verses carefully, you will see that the offer of salvation by faith in Jesus was offered to the Philippian jailer and to his whole household. Ulitin ko. Sa Biblia, magbasa po kayo, makikita nyo po na the offer of salvation was given to the jailer and also to the whole household. Anong ibig sabihin nito? Atin pong tingnan. Ano po? Kasi minsan ang pananaw natin, universal yan na kapag ang isang tatay na born again, automatic, maboborn again din yung kanyang buong sambahayan. Maboborn again din yung kanyang asawa. Pero madalang natin ito makita. At madalas po mga kapatid, maaaring nakikita natin physically, outwardly, but inwardly. Minsan nga makikita natin yung mga anak pa ho ng mga pastor, wala sa Panginoon Makikita natin kung sino pa yung mga apo ng obispo, apo ng mga leader ng church. Wala, pariwara. Malayo sa Panginoon. Kita mo ang buhay, walang ebidensya ng pananampalataya at paniniwala. Because there is no such universal promise here. So, anong makikita natin dyan? Noong si Pablo at si Silas nakakulong sa Philippian jail, at nung sila'y lumaya, anong sabi nila doon sa Philippian jailer? The message of salvation was proclaimed to the jailer, and not only to him, but to his household. Ano po ang pruweba niyan? The message of salvation was believed by the jailer. Nanampalataya yung jailer. At hindi lang yung jailer, nanampalataya rin yung kanyang pamilya.
At dahil dito, kaya na-declare dahil sa pananampalataya mo, nanampalataya rin ang pamilya. But it is not automatic that because you believe, your family will believe as well. Hindi ganon. And as the jailer professes faith by being baptized, so did the others in his household. The offer was to the jailer, and the offer was also to his household. The acceptance of this offer was by the jailer and his whole household. But there is no guarantee that this will always be so to anyone. Amen? The words Paul spoke, when rendered literally, ganito po ang makikita natin eh. Literally, ganito ang ibig sabihin ni Paul eh. You, singular, believe on the Lord Jesus Christ, and you, singular, will be saved. You, singular, and your household. Paul is proclaiming the gospel to the Philippian jailer. He tells him that if he believes in the Lord Jesus Christ and as his Savior, then he will be saved. And this offer is not for him alone. This offer, however, is for everyone. This offer is for his entire household as well. And if they will believe in the Lord Jesus Christ, they will also be saved. Kaya nga po tayo nagpipreach ng gospel eh. We preach the gospel, no? Indiscriminately. Kasi hindi naman natin alam kung sinong ililigtas ng Diyos. Hindi natin alam kung sino yung mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi natin alam kung sino yung binigyan ng regeneration ng Holy Spirit to believe and to have such faith in Christ. The promise is not made that if he, as the head of the household, believes, automatic his entire household will be saved by his faith. Walang ganon. Amen? Nakita niyo po, tingnan natin yung Acts 16. Acts 16, yung pinanggalingan yan. 32 pagkatapos, ano po? Tapos po, di ba sabi niya, believe in the Lord Jesus Christ, and you and your household will be saved. Ano sabi diyan? Then they spoke the word, yung sumunod na talata, verse 32. And they spoke the word of the Lord to him. Sa kanya lang ba? No. And to all the others in the house. The word that was spoken to the jailer was also spoken to all the others in the house. Ano nangyari? Verse 33. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately, he and all his household were baptized. Why? Because the jailer and the entire household believed. Verse 34, the jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. Hindi po ibig sabihin na palibasa ikaw tatay, ay ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, okay na, guaranteed, all your children, all your household will be saved. No. Kanya-kanya tayo ng pananampalataya at ang pananampalatayang ito'y galing sa Diyos. Take note, the gospel is offered to the jailer and it was offered the same to his household. The gospel is preached to him and his household and received, believed by the jailer and his entire household. Alam niyo po ba yung binabanggit sa Old Testament in the book of Jeremiah 20? Oh, it's not 21, it's 31. Jeremiah 31:29. Pakinggan niyo po ito. Jeremiah 31:29-31. Nasabi po diyan, in those days, people will no longer say, the parent have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. Instead, everyone will die for their own sin. Whoever eats sour grapes, their own teeth will be set on edge. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah.
Di ko po alam kung naiintindihan niyo yung talatang yan. Pero tagalugin po natin para lubusan nating maunawaan. Sabi po sa Jeremiah 31:29-31, Tagalog, mabuting balita. Sabi po diyan, pagdating ng panahong iyon, hindi na nila sasabihin, mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit mga anak ang nangilo ang mga ngipin. Sa halip, kung sino ang kumain ng maasim na ubas, ang siyang mangingilo. Mamamatay ang isang tao dahil sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Yahweh, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong tipan sa Israel at Huda. Ano pong ibig sabihin nito? So, meron pong binabanggit din sa Ezekiel chapter 18 verses 1-13. Ang sinasabi naman po doon, Ezekiel 18, 1-4 na lang po. Ang sabi po dyan, sinabi sa akin ni Yahweh, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyo? So, yung binabanggit po rito ay ang Book of Jeremiah. Sinulat din po ito ni Ezekiel. Ang sabi po dyan, ano ba ang ibig ninyong sabihin sa kasabihan ninyo? Ano yung kasabihan na yon? Ito po yon, yung binanggit kanina kay Jeremiah. Ang kasabihan na mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang anakan ng ngilo ang ngipin. So ang sabi po ni Ezekiel dyan, anong ibig sabihin yan? Mga magulang ang kumain ng ubas na maasim, ngunit ang mga anak ang nangingilo ang mga ngipin. Ako ang buhay na Diyos, sabi ni Yahweh. Hindi na ninyo magagamit ngayon ang kasabihang ito. Hindi niyo pwedeng sabihin na ang tatay ang kumain, ang anak ang nagkaroon ng suliranin. Hindi po pwedeng sabihin palibasag nangyari ito sa tatay, mangyayari din ito sa anak. No, hindi ganon. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Hindi ho po pwede na tatay ang kumain, ang nangilo yung anak. Hindi ho po pwede na ang naligtas ay yung tatay, naligtas din ang anak. Sabi ng Diyos, akin ang lahat ng buhay. Maging ama o anak, pare-pareho lang yan, akin yan lahat. Pero ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Tanong, sinong hindi nagkasala? Sabi ng Bible, wala namang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo mamamatay. Kaya ang kaligtasan at ang pagliligtas, sovereign work yun ng Diyos. That is another subject. Pero ang gusto ko lang patunayan ho dito, hindi palibasa, pinanganak ka sa isang Kristiyanong pamilya, guaranteed that you will become a Christian. Hindi palibasa na ipinanganak ka na yung tatay mo pastor, guaranteed na Kristiyano ka. Na guaranteed na you will also be saved. Walang ganon. Ito po ang katwiran ng mga tao nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo in the book of John chapter 8 verse 39. Ano sabi nila? Lahi kami ni Abraham. Tatay namin si Abraham. Tingnan po ninyo yan. John 8:39. Sabi po nila, Abraham is our father, they answered. Ano sabi ng Panginoon? If you were Abraham's children, then you would do what Abraham did. Ang katwiran ng mga tao, ligtas kami kasi lahi kami ni Abraham. Kami ay mananampalataya dahil galing kami kay Abraham. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Kung totoong kayo'y lahi ni Abraham, kung kayo'y anak ni Abraham, then you would do what Abraham did. Sa Tagalog, si Abraham ang aming ama. Pero sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gagawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Pero ituloy natin ang basa, lampasan natin yung verse 40 hanggang 43, dumako tayo sa John 8:44, sinabi ng Panginoon kung kanino silang anak. Sabi ng Panginoon, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth. There is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Sinasabi ninyo na kayo anak ni Abraham, na kayo magmamana ng kaligtasan dahil tatay niyo si Abraham. Hindi yun totoo dahil ang realidad, anak kayo ng demonyo. Bakit? Dahil kung totoong anak kayo ni Abraham, you will do what Abraham did.
Kaya may legitimate proof of true faith. And one illegitimate proof of true faith ay kabilang ka lang sa pamilyang Kristiyano. That is an illegitimate proof. Mga kapatid, pinakamalungkot, yung umaasa kang ligtas ka dahil lang mga magulang mo ligtas. Yung umaasa kang magmamana ka ng langit dahil yung tatay mo ay pastor. Dahil yung tatay mo obispo. Dahil yung tatay mo masipag sa gawain ng Panginoon. At yung tatay mo ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya sa Diyos. At sasabihin mo, magmamana ako ng langit dahil anak ako ng isang mananampalataya. That is a very sad reality. Hindi namamana ang kaligtasan. Many modern Christians assume an understanding of the gospel on the part of their loved ones because they and their relatives all grew up in a Christian home. Amen? So, nililinaw ko lang ito. So, yan po yung unang illegitimate proof or evidence of true faith. Second, another illegitimate evidence of true faith ay yung madalas na sinasabi ng marami. I once repented and obeyed. Nagsisi naman ako minsan. Nagsisi ako, nagtaas pa nga ako kamay Sumunod pa nga ako sa prayer ni pastor Tapos sabi niya, tandaan ko yung date. Tinandaan ko naman. Alam niyo mga kapatid, there are some who look to past spiritual attitudes and actions as evidence of faith. Kaya napakadelikado niyan Napakadelikado niya mga pangako ng mga Baptist na dahil ikaw ay sumunod sa prayer nila, dahil sumunod ka dun sa kanilang repeat after me prayer of salvation, ikaw ay born again na. Kasi ang dami naman pong gumagawa nun Sa mga krusadang nakikita natin, may mga pagtulo pa ng sipon, may mga pagluha pa, pero wala naman nangyaring pagbabago pagkatapos nun. Pagbalik sa mga bahay, ganun pa rin. Pag-uwian, wala nang repentance na nangyari talaga. Nangyari lang na emotionally nadala ng magandang tugtog ng piano. Emotionally nadala nung panawagan ng pastor na sige, kung hindi ka tatayo dyan, impyerno ka. Natakot tayo sa kahantungan ng ating buhay espiritual, pero hindi natin natagpuan ang pangangailangan natin ng tagapagligtas. Dahil manggagaling naman sa Diyos yung desire na yon. At yung nangyaring pagsunod natin sa panalangin ay bunga lang ng emotional appeal na napakauhusay ng mga preacher sa pangungonsensya. Tumayo ka na dyan. Ito na yung time. Wala nang ibang panahon. Baka mamaya mamatay ka, tatakutin ka pa. And we look at that spiritual past. Marami nga natatagpuan yung mga ganong klase na experience sa mga retreat sa mga kursilyo, sa mga gawain na kung saan 2-3 araw na bababaran kayo doon ng salita ng Diyos, kantahan kayo ng kantahan, ipapaalala sa iyo yung mga nakalipas mo. Yung iba legitimate, pero most of them are illegitimate. They appeal to this evidence. By contrast, their present attitudes and actions do not reflect submission to God. Hindi po yun totoo. Perhaps they look to the fact that they once prayed the sinner's prayer, they were baptized, or perhaps they were part of a biblical church. Pero, yung proof. Alam niyo po, we see this idea vividly illustrated doon sa parable of the soil Naalala niyo po ba yun? Matthew 13, 1-9, Mark chapter 4, verse 1-20, Luke chapter 8. Pare-parehas lang po yun. That is the parable of the soil. Where it is revealed that there are people who initially receive the word with gladness. Di ba? May napahasik naman sa tabindaan. Sumibol naman yun, di po ba? Yung sa dawagan. They demonstrate a season of repentance. But they fail to bear fruit. And the consequences for those who fail to bear fruit is what? Damnation. John 15:5-6.
Ano sabi? John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. But apart from me, you can do nothing. Amen? You can do nothing. At ang verse 6, ano po ang sabi sa verse? Hindi ko na pala nailagay yung John 15 verse 6. Pero ang sabi ron, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. And such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Amen? Tandaan po ninyo, the true believer will persevere in faith. They will be faithful, and they will comply to all that God requires. That is the evidence of legitimate faith. But one evidence of illegitimate faith, I once repented and I obeyed. Tandaan po ninyo, all throughout the scriptures, we find the examples of people who had seasons of true repentance. But because they did not continue to walk in godliness, they failed. One example of this, and prominent example, is Judas. Is Iscariot. Lahat ng klase ng pruweba ng pagiging isang tagasunod ay nasa kanya. Ano po? Kasama sa communion, kasama sa bautismo, kasama sa mga himala, kasama sa lahat ng lakad. Pero hindi siya totoo. Wala yung legitimate evidence of true faith. Amen? Yan po yung pangalawa. A legitimate evidence of true faith, I once repented and obeyed. Kaya kapatid, gaya na sabi ni Pablo, suriin natin kung nasa pananampalataya tayo. Huwag mong panghawakan yung minsan pinasunod ka nung evangelist. Huwag mong panghawakan yung minsan nag-attend ka ng retreat at sinabing doon tinanggap mo si Jesus. Totoo ba yun? May nagbago ba simula nun? Mula ba nun ay naging malalim yung devotion mo sa Panginoon? Mula ba nun ay naging malalim yung pakikipag-ugnayan mo sa Kanya? Sa pamamagitan ng pananalangin, ng pagbabasa ng Kanyang salita? Lumalim ka ba sa pag-ibig sa Kanyang mga sinasabi sa Biblia? Oh, you were just part of the statistics na nagsasabing sila ay Kristiyano but there are no true evidence of being a true believer. Many people nowadays are deceived. Ito pa ho yung isang illegitimate evidence. Pangatlo. Oh, by the way, basahin muna natin yan. No? Hebrews 4:1 and 2. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingang sinabi niya, mag-ingat tayo at baka meron sa inyo hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. And Judas is one person. Narinig lahat. Naranasan lahat. Naranasan niya yung pagpapakain ng Panginoong Hesukristo, natikman niya yung biyaya ng being in Jesus circles of disciple. Pero hindi niya ito pinakinabangan espiritual. Bakit? Kasi hindi niya to tinanggap ng may pananampalataya. Amen? Now, puntahan natin yung pangatlong binabanggit ko. Delikado rin ito. Another illegitimate evidence of true faith, I have participated in spiritual exercises. Dito magaling ang marami. Participation. Anyway, sabi nga nung iba, magaling na yung nagpa-participate kesa dun sa hindi nagpa-participate. Take note, kung yung nagpa-participate ay pwede pa ring ebidensya ng illegitimate faith, how much more yung hindi nagpa-participate? Ulitin ko, mga kapatid. Kung yung mga nagsisimba, dumadalo sa simbahan, nagpapakita ng kanilang pagsuporta sa ministry, sa mga gawain, ay pwedeng maging ebidensya ng illegitimacy of true faith. How much more yung hindi nagsisimba? Na nabautismuhan lang at ganito marami. Pababautismuhan lang yung anak sa Christian faith. Pero hindi mo na makikita kahit kailan. Dumalo lang at nagpalista sa kanilang mga pangalan sa roster ng church, pero hindi mo na nakita kahit minsan. But they consider themselves Christians.
Pag tinanong sila, ikaw ba'y Kristiyano? Oo, bakit? Eh, member ako niyang Winnipeg Unida Christian Church eh. Pagkatapos nagsisimba naman ako pamisa-misan. Every other Sunday. Okay na yun. Kesa naman doon sa once a year. Pag birthday lang at may magandang damit, sisimba. No, isinisimba nga daw yung mga bago eh. Bago sapatos ko, sisimba ako. O kaya pag may bagong kotse, pupunta sa simbahan, pababasbasan. Sa paniniwala na magiging magiging ligtas. No? Magpa-participate pa minsan-minsan. Pero itong binabanggit dito, regular yan. Regularly nagpa-participate sa spiritual exercise. Pero sabi, pwede pala yung illegitimate evidence of true faith. Sino po example niyan? Alam niyo po ba mga kapatid kung kanino galit na galit ang Panginoon? Doon sa mga relihiyoso sa loob ng simbahan. Na they have that participation in spiritual exercises. And they call themselves righteous. Sila yung mga Pharisee at mga scribes na tinuturing ng Panginoong Jesucristo na mga hypocrites. Alam niyo po, there are individuals today who look to past religious activities as proof of faith. Halimbawa, nabautismuhan ako dyan sa Christian Church. Kaya kami, Christian kami. No? At alam niyo, nung pastor po ako nung araw, nakakalungkot. Pag kailangan na yung baptismal certificate, hahanapin kung saan pinabautismuhan ng magulang eh. At meron po, mga kapatid, kailangan lang ang baptismal certificate dahil patay na. Kailangan lang po sa pag-aayos ng kanilang mga SSS or GSIS pension. Alam niyo po, nung ako'y nadestino sa Cavite City, meron kaming napakahusay na sekretary doon, si Nanay Tomasa Ortiz. At magpahanggang ngayon, pinakikinabangan yung mga pagsusulit, yung kahusayan ni Nanay Tomasa sa paggagawa ng mga record na yon, ng lahat ng mga ikinasal na bautismohan. At minsan, may pumunta doon. Naku, mga kapatid. Matanda na rin. At ang hinahanap niya, record ng nanay niya. Ng bautismo ng nanay niya. Yung iba, mag-a-abroad, mag-a-apply ng passport, walang birth certificate, pwede na rin yung baptismal, pupunta po sa church. Pero minsan, hindi mo nahagilap doon sa simbahan. Kailangan lang nila ng mga dokumento. Mga kapatid, ang dami pong ganun. Naniniwalang sila'y Kristiyano dahil sila'y kabilang, nabautismohan, nakumpilan, nag-a-attend ng church attendance, service in ministry programs, participation in mission trips, or giving on the mission funds, teaching religious education. They are cited as evidence of true faith. Mga kapatid, hindi po masama yung mga bagay na yan. Hindi ko sinasabing huwag natin gawin yan. While these activities might in some cases be legitimate practices of true believer, they are illegitimate as proof of one's current state before God. Especially if these instances occurred in the past at hindi naman ipinagpapatuloy. Ano sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 13? Sabi po ni Paul, brothers and sisters, I do not consider myself yet to be taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward for what is ahead. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan, sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hindi ubra. Proof of illegitimacy. Yung tinatawag natin kaya tayo naging Kristiyano ay dahil relihiyoso tayo. The fact that you might have some practice acts of religion, even biblically ordained acts of religion in the past, does not ensure future glorification. Amen? Now, eto pa isang malupit. Pang-apat, pwede po pala
na ito'y illegitimate sign or evidence of true faith. Ano yun? I am theologically sharp. Pwede pala yun. Alam niyo mga kapatid, genuine faith might still be missing even though one is informed about doctrinal dispute. Even if that person can quote obscure theologian. Kahit kilala niya si R.C. Sproul, si Stephen Lawson, si Bodhi Bockham, kahit po alam niya yung G3, kahit po kabilang siya sa Reformed Theological Doctrinal Studies, nakakabasa siya ng mga latest Christian bestseller, this person might have a great grasp of the various opinions of men, but likely has not truly understood and appropriated the clear truth of Scripture. Hindi sapat yung marami ka lang alam theologically. The Bible predicted that this scenario would take place. Ano sabi ni Paul kay Timothy? May mga tao na always learning but never able to come to a knowledge of the truth. And in 2 Timothy, this refers to the women. Marami pong mga tao. They always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth. And this can be a person who knows all about the church, knows about the doctrine of the church, knows about the theological jargons, but does not make the church his first priority as Jesus taught. This man is not interested in theology for the purpose of clearly determining God's will and instruction for life, but because he just enjoys finding out stuff, and because the greater the number of varied opinions upon which he can bring into a conversation. Marami hong tao mahilig lang talagang mag-aral. At marami hong tao mahilig lang talagang magbasa. At maraming taong gusto lang talagang lagyan ng head knowledge ang kanyang head. Pero hindi guarantee yan na if you are theologically sharp, that is an legitimate evidence of faith. Kasi meron pa ba hong gagaling pagdating sa kasulatan kesa sa mga eskriba at mga pariseo? May huhusay pa ho ba pagdating sa kasulatan kundi yung mga eskriba na nakikipagdebate para patunayan ang kanilang kaalaman sa kasulatan? Pero ang turing ng Panginoon sa kanila ay ano? Kayo ay mga pinaputing nicho. Punong-puno kayo ng karunungan sa isipan, ngunit ang inyong mga puso ay punong-puno naman ng kabulukan. Mga nichong pinaputi sa labas, bulok ang nasa kaloob-looban. Kaya mga kapatid, ang hamon sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon, sabi nga, it is even possible for a person to be doctrinally orthodox but not have saving faith. Just because you hold on or you hold to and can defend every point of tulip does not necessarily mean that you are walking in submission to God. Hindi palibasa alam mo lahat ng solas, hindi palibasa alam mo yung Reformed doctrine, hindi palibasa kabisado mo yan tulip, hindi palibasa na ipagtatanggol mo si John Calvin at ang pananampalataya ni Luther ay okay ka na. No. Christ condemned the Pharisees sa Matthew 23, not because of their lack of doctrinal orthodoxy. They hold on to the orthodox faith of the Jewish religions, but because of their hypocrisy, kaya sila kinundina ng ating Panginoon. Okay, malito. Ano ba ibig sabihin ng orthodox? Orthodoxy comes from the Greek root words orthos, which means right, true, or straight. And doxa means opinion. So meaning, orthodoxy is right or true opinion. Describes the one true opinion.
So we hold on to the orthodoxy, the one true straight opinion. Kaya, ano ba ang faith mo? Are you holding on to the orthodoxy, the teaching of the apostle, the true opinion of the apostles, the true opinion of the scripture? Yun ang orthodoxy. Kaya pag narinig yung orthodox, ibig sabihin yun, yun yung pangunahing pinananampalataya ng katotohanan. Pero ito pong orthodoxy is not enough. Kailangan natin itong tapatan, tumbasan ng tinatawag na orthopraxy. Ano ibig sabihin yan? Yung orthodoxy, kailangan ng orthopraxy. Ano yon? Ipinamumuhay mo yung nauunawaan mong totoong opinyon. Because orthopraxy is correct practice or action, right belief combined with right practice. Orthodoxy plus orthopraxy. That is Christian living. Yung laman ng isipan mo, natututunan mo, ipinamumuhay mo. Kaya kung natututunan mo, hindi mo ipinamumuhay, ano sabi ng Panginoon? Mangagsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala, mga ipokrito. And Christ condemned the Pharisees in Matthew 23. He told them to back up their theological orthodoxy with righteous behavior without hypocrisy. Amen? Matthew 23:24. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, nagbibigay kayo ng 10 bahagi ng maliliit na halamang katulad ng herbabuena, ruda at linga, ngunit kinagliligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ang mga ito nang hindi kinaliligtaan ng ibang utos, mga bulag na taga-akay. Sinasala ninyo ang kulisap sa inyong inumin, ngunit nilulunok naman ninyo ang kamelyo. Kahabag-habag kayo. Ang gagaling ninyo, napakahusay ninyo. Alam ninyo ang mahalagang turo, pero hindi ninyo ginagawa. Amen? The true believer is called to take every thought captive to obey Christ. Mahalaga ito, mga kapatid. Kaya po, sa Matthew 23:28, ang sabi ng Panginoon sa mga Pariseo, ganyan-ganyan kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Tingin ng tao, ang gagaling ninyo, ang husay ninyo, alam ninyo ang mga jargons, alam ninyo ang mga theological katikism. Pero ang buhay, yung orthopraxy, we are called to take every thought captive to obey Christ. Alam niyo, may kakilala nga ako kung kailan naging reform noon naging masahol pa yung buhay kaysa dati Kung kailan naging reform, saka nangalon niya Kung kailan naging reform, saka naging walang hiya ang buhay. Ang tanong, nasaan yung natutunan? We are not called to endless doctrinal dialogue where no conclusion is reached. This kind of theological sharpness is an illegitimate evidence of faith. Hindi ito makakatulong. So tama na muna, mga kapatid. Tutuloy ko po ito sa Wednesday kasi bukas po theological forum ng mga pastor natin sa Oikos. Titigil muna ako rito. At bukas po, ipagpapatuloy, sa Wednesday, pagpapatuloy natin itong mga illegitimate evidences. Mahalaga ito para makapagbulay-bulay tayo. Para malaman natin kung talagang tayo ay nasa pananampalataya. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos ngayong umaga.
Namiss ko po kayo mga kapatid. Namiss ko po ang tinig ng pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat.